Number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello everybody. Oras natin 1:36 na. Hello, kumusta naman ang lahat? Nakakain na ba? Chillax na ba? Busog na ba? Nakapag-dessert na ba? Nakapag-ice cream na ba? O, di ba? Lahat na kinain mo para maging masaya ka. Pero alam nyo, Pangga, sabi nila ang ice cream daw o ang chocolates, nakakapagpagaan daw yan ng puso. So kung malungkot ka at medyo marami kang iniisip or hindi ka okay emotionally, kain ka daw kahit isang hiwa lang ng chocolate o kaya naman bili ka ng ice cream. Anong ice cream? Ice cream, ayan. So sana, maging happy ka dahil kumakain kayo ng ice cream ngayon. Kung hindi ka naman kumakain kayo ng ice cream, bili ka na. Hindi po ako promoter ng ice cream Gusto ko lang na maging masaya ka. But anyways, magiging masaya ka na kasi magkakasama tayo ulit. Yes, yo! Bilis talaga ng panahon, no? Kalain mo, na ngayon, November 7. Nako, malapit na 11/11. Diba? Sale na naman. But anyways, happy Tuesday, everybody. We are live once again on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Anyways, mga Pangga, isang reminder lang para sa ating lahat na tayo ay magpalakas ng ating kalusugan. Kaya naman dapat ay mag-MX3 Plus with L-carnitine tayo and CoQ10. Bawat MX3 capsule po ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman plus dahil meron po siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme Q10 naman po ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na at nagkakaedad at tulong din po ito para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism or panuna. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Siyempre, gusto ko muna mag-hi sa mga kakapasok lang sa ating live ngayon. Kumusta po ang lahat? Sana natapos mo na yung paglalaba mo, pagwalis mo, di ba? Bago ka tumutok ng bonggang-bongga para hindi ka pinapagalitan ng nanay mo o ng tatay mo. Sige, push natin yan. Di ba? Pero kung tapos ka na sa mga gawaing bahay mo, di very good ka na naman dyan, di ba? Mas masarap kaya kapag wala ka nang isipin, yung nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin, di ba? Parang sitting pretty ka na lang, pakape-kape ka na lang, pa-tsaa-tsaa ka na lang, pa-juice-juice ka na lang. O, di ba? Ganun. But anyways, hello po sa lahat din ng mga OFWs natin na nanonood sa ating live ngayon. Please like and share this live video. Uy, malapit na mag 1 million ng Energy FM. Palakpakan natin yan, di ba? Saya-saya. At syempre dahil po yun sa inyo, sa inyong pagsuporta sa amin at walang sawang pagtutok. Maraming salamat. Walang sawang pasasalamat. Anong pasasalamat? Sige po. Hello po sa mga taga Pampanga, sabi ni Bernard. At silent fan here, Tita Cello. Hello po, kumusta po kayo dyan? Maraming humihingi ng MX3. Punta kayo dito. Pag-isipan natin. Wow! Ay nako, but anyways, eto na nga. Huwag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Naranasan mo na bang magkaroon ng maraming kaibigan, maraming taong nagmamahal sa paligid mo, magandang career, maraming pera? Ang saya, di ba? At naranasan mo na rin ba na maubos ang lahat ng yon? At kasabay ng pag-ubos ng pera mo, pag-ubos din ng mga kaibigan mo. Ito ang story ni Mark.
Meron siyang isang problemang matagal niya nang dinadala. Si Mark ay isang mapagmahal na tao sa pamilya, sa mga kaibigan. Wala siyang love life pero parang sulit na rin dahil marami siyang kaibigan. At may pamilya siyang nandyan sa tabi niya. Malakas ang negosyo, maraming pera. Kaso nga lang dumating sa point na nagkaroon siya ng depression. At lahat daw ng mga kaibigang tinulungan niya ay unti-unting nawawala. At nag-e-expect siya na kamustahin siya, puntahan siya, tulungan siya. Kaso wala. Wala rin siyang naipon. At ang malala pa dito, natsichismis din daw siya na pinangsusugal niya yung mga kinita niya noon kaya wala siyang naipundar. Ngayon, hindi na niya nararamdaman ang pagmamahal ng mga tao sa paligid niya. Kaya hindi niya na alam kung ano nga ba ang gagawin niya sa buhay niya ngayong down na down siya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi DJ Kara, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark, 35 years old. Palagi po ako nakikinig sa Energy FM. Gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung problema matagal ko nang dinadala. Isa po ako mapagmahal na tao sa pamilya at mga kaibigan. Noong kalakasan po ng kita ko sa pagninegosyo, hindi po ako nakakalimot sa mga mahal ko sa buhay. Pero simula po nung nalugo yung business ko, nagbago po yung lahat kasi wala na po akong pera. Masama pa nga po ron, nagkaroon po ako ng depression. Pero imbis na may magmalasakit po sa akin, yung mga kaibigan po na tinutulungan ko noon, unti-unti na po sila nawawala. Kahit simple pangangamusta, hindi po nila magawa eh. Humihingi po ako ng tulong sa kanila pero hindi po nila ako pinapansin. Sinisisi pa po nila ako na keso bakit daw po kasi hindi ako nag-ipon. Naichismis pa po na pinangsusugal ko raw po yung mga perang kiningita ko. Hindi naman kaya nabarkada raw po ako at nalulong sa droga. Sinusukan na rin po ako ng mga ate at kuya ko. Nagtuturuan po sila kung sino po yung tutulong sa akin. Samantalang noon na may pera po ako, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal nila. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Nalikuran na po siguro ako ng lahat. Siguro ganito na po talaga yung kapalaran ko eh. Mas maganda na lang po siguro na tapusin ko na lang po yung buhay ko. Total, paliwanag naman po na tinuluro na po ako ng lahat. BG Kara, ano po bang gagawin ko? Mukhang matindi ang pinagdadaanan ni Mark na depression. And Mark, alam mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang pakiramdam. Kasi I believe, meron tayong ibang mga pangga dito na nakaranas din yan. Yung nung time na ang dami nilang pera, lakas ng kita nila, ganda ng career nila, ang daming nasa paligid nila. Pero pag wala na rin ang lahat. Ano nga ba ang masasabi mo sa kwento ni Mark? Comment down sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po, Energy FM 106.7. Kung ano nga ba ang masasabi mo o may papayo mo kay Mark na dapat niyang gawin. Sabi dito, Ate Kara, that is the sad reality of life that we have to accept. People are there sa mga oras na mataas ka. And people will leave you kapag down ka na. Sabi ni Jenna. Mark, ganun talaga ang buhay. Gawin mong inspirasyon na nangyari sa'yo. Bumangon ka at lumaban sa buhay. Pinigay sa'yo ng Diyos ang problema na yan kasi alam niyang kaya mong lutasin yan. Sabi ni Ate Arlene.
Grabe naman yun, Mark. Kaibigan mo lang pala sila dahil sa pera. Sa susunod, maging mahigpit sa paggasta ng pera. Hindi solusyon ang pagkitil sa buhay mo. Habang may buhay, may pag-asa. Ay, gusto ko to. Tama, to. Totoo yan. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi to ni Mami Rosie. May mga tao talagang mahal ka lang kapag may naibibigay ka sa kanila. Pero kapag wala na, naglalaho din sila. Sabi naman ni Cheche. Ang dami nakaka-relate dito. Nakaka-relate ako kay Mark, sabi ni Kuya Ernie Lee. Alam mo, Mark, matetest talaga natin kung sino ang tunay na kaibigan kapag walang-wala ka. Isipin mo na lang na may mga taong nagmamahal pa rin sa'yo. Andyan ang pamilya mo na sumusuporta sa'yo. Kaya naman, don't give up. Sabi ni Peter Smeng. Sad naman, a big hug for you, kuya. Basta pray ka lang, huwag kang mawalan ng pag-asa. Gagaan din ang pakiramdam mo at andyan pa rin ang family mo. Pray lang, always. Sabi naman to ni Ate Veron, mag-pray ka lang daw palagi para lumakas ka. Ay, sabi pa dito. So sad naman, ganun po talaga ang buhay. Relate po ako dyan. Keep praying and be positive, Mark. Hindi lang po ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Sabi ni Bernard. Mark, huwag kang mawalan ng pag-asa. Just pray hard. Wake up at laban lang. Nandyan pa naman ang family mo, sabi ni Mary. Laban lang sa hamon ng buhay, sabi naman ni Mami Cynthia. Laban lang sa hamon ng buhay. Alam niyo, totoo to. Sa buhay natin, makakatagpo tayo ng mga taong mabubuti at makakatagpo din tayo ng mga taong hindi mabuti. And the sad reality is, kung sa buhay natin makahanap tayo ng mabubuti at makahanap din tayo ng hindi mabubuti, ang nakakalungkot doon is mas makakahanap tayo ng mabubuti kapag meron tayo. Pero pag wala na tayo, hindi raw tayo makakahanap ng mabubuti. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kasi meron naman dyan na nakakahanap talaga ng mga totoong kaibigan. Yun nga lang, hindi lahat nabibiyayaan na magkaroon ng totoong mga kaibigan. Kaya naman, Mark, wag mong isipin na yun lang ang basihan. Nagkataon lang siguro na sa buhay mo, na-experience mo siya. At kagaya ng ibang nakaka-experience, yun din ang pinakamasakit na nangyari sa buhay nila. Kasi masakit nga naman yun. Na nung time na nasa tuktok ka, ang dami mong tinulungan, ang daming nasa paligid mo, ang daming tawanan, ang daming samahang magaganda, ang daming memories. Pero ang nakakalungkot na part is kapag lugmo ka na, wala ka ng pera, wala ka ng career, wala ka ng maitulong, wala na rin sila. At ang tatanungin mo sa sarili mo, asa na sila? Bakit wala na kayo bigla? Kaya alam mo, dapat ang maipapayo ko, lagi nating unahin din ang sarili natin bagong ibang tao. Tama naman na tumulong ka sa ibang tao, pero wag mong kalilimutan ang sarili mo habang tumutulong ka rin sa iba. Kasi kapag dumating ang time na mag-isa ka na lang at wala naman tumulong sa'yo, malulungkot ka ma-hurt ka. Tapos maikukumpare mo yung mga ginawa mo sa kanila. Pero yung mga naitulong mo, given na yon. Huwag mo na siyang isumbat, huwag mo na siyang singilin kasi ginawa mo naman yon dahil mabuti kang tao, kaya ka tumulong. Huwag ka nang mag-expect ng anything in return. Kaya nga dapat, mas pag-igihin mo ang buhay mo, ang pag-iipon mo, at ang pag-aalaga mo sarili mo. Para in time na maging mag-isa ka na lang, di natin alam. At least, naalagaan mong sarili mo. May naitabi kang savings, may naimbo kang anong tawag nito? Meron kang naitabing pambahay at lupa, panggamot mo, anything. Nakakalungkot nga lang na wala na sila. Pero at least, dahil hindi mo napabayaan ang sarili mo, yung lungkot na yon, makakayanan mo. Kasi alam mo na may tinira ka sa sarili mo. Ganun talaga ang buhay Minsan talaga unfair. And wala Kailangan na lang nating tanggapin yun.
Kaya swerte kayo kung makahanap kayo ng mga taong nasa paligid nyo na through ups and downs, nandyan. Bihira yun pero nangyayari yun. Kaya i-treasure nyo sila. And alam mo, sometimes losing people makes you find yourself. Diyan ka matututo. Ngayon, wag ka magpalamon sa galit mo or sa sakit na nararamdaman mo. Labanan mo yan. Marami ka pang madidiscover sa sarili mo at marami ka pang pwedeng gawin sa sarili mo. Habang may buhay, may pag-asa, tandaan mo yan. And when you are a good person, you don't lose people. People lose you. Sincerely, Kara.